So, ayan, may nag-comment, "Eyes can't lie. Been there, ma'am. Mahirap talaga. God bless you po." So, ang comment niya nito is dahil nag-post nga ako na lumabas na si baby. Pati yung sack, yung mismong ano, yun. So, sabi niya, "Eyes can't lie." Hindi ko alam, may nagko-comment kasi ba't daw mugto yung mata ko. So, hindi po mugto yung mata ko. Naligo kasi ako. So, pag naliligo talaga ako, minsan, akala nyo umiyak ako kasi pulang-pula yung mata ko. Kasi nga, ano ko pag naliligo ako, nakadilat ako. Ewan ko ba? Tapos parang feeling ko nalulunod ako pag puro tubig. Kaya hindi ako makahinga pag naliligo ako. Ganun yung siste pag naliligo ako. So kapag ka nakakabutan nyo na tuyo yung buhok ko, tapos parang ano yung mata ko, ibig sabihin nun, naligo ako, nag-blower lang talaga ako kasi para hindi mo kang wet na wet yung hair ko. Pero ayun, kanina naman, medyo tumulo ng tig-isa lang na ganun yung tig-kabilang luha ko. Yun, tig-kabilang mata ko, tig-kabilang luha. Tig-kabilang mata ko. Kasi, kachat ko kasi yung OB ko. Tapos nung umaga nga, may sinend ako sa kanya nasa palad ko, yung picture nung ganun. So, pinicture ko, sabi niya sa akin, yan na yun. Yan na, lumabas na nga, hindi daw ako pinahirapan. Kasi, alam niyo, may mga pinapabili sa akin mga gamot-gamot. Hindi ko pa siya nainom, as in. Hindi ko pa yung Primrose. Kasi kagabi dapat, di ba nagpa-OB ako kahapon sa Manila. So kagabi dapat ako iinom nun. Kaso nga lang, naawa naman ako sa staff mag-utos, ibinabagyo. So sabi ko ngayon na lang. So basically, hindi pa ako nakainom kagabi. Pero nagsimula na akong red. Alam niyo yung parang gumanon, red. Red days, parang ganon. Tapos kaninang umaga nga, ayun, yun na. So, sabi nung kapatid ko na nakunan din before, si Rachel, yung kapatid ko, di ba may baby na rin siya ngayon. Pero unang baby niya is nakunan siya. 5 weeks, parang ganun. Anong nangyari sa kanya, sobrang 6 hours daw siya, hinimatay pa daw siya sa banyo, ganun. Tapos sobrang sakit daw as in ng kanyang tagiliran. Sobrang sakit daw para siyang nagle-labor. So in my case, wala. Walang kasakit-sakit at all. Di ko alam kung mataas lang ba yung pain tolerance ko or what. Pero kasi ang in-expect ko na, hihilab na para akong di mo, aray, gaganyan-ganyan ako. Feeling ko ganun. Yung parang pag nandiyo-jebs ka na ayaw lumabas, parang ganun. So ako walang ganun. May konti lang siguro, parang feeling ko may parang tumusok dito kagabi habang nakahiga kami natutulog. Wala lang, ganyan. Tapos paggising ko nga, ayun na, okay na, ganun. Pero magpapa-ultrasound pa ako sa Thursday or Friday, sabi ng OB ko. Eh may pinapainom sa akin naman para daw, parang hindi daw ako masyado mag-bleed, ganun. So, ayun lang, nakakatuwa lang in a way. Kasi sabi ko nga, parang hindi talaga ako pinahirapan. And may mga nagko-comment sa akin na picture na, alam mo yung parang super liit pa, pero alam mo may korteng tao na sabi ko, ay, yun ang hindi ko kakayanin ka mo. Kaya sabi ko, siguro ang bait na rin talaga ni Lord na hindi para sa amin to si baby, yung fourth baby namin, eh hindi na pinalaki. Kasi pag yung ang laki na ng tiyan mo, alam nyo guys, may ganun akong nung dati, di ko alam kung kay Nat yun, nauna sa akin magpa-ultrasound, 9 months na wala ng heartbeat yung baby niya. As in, medyo chubby siyang babae. Tapos parang diabetic yata, parang ganun. So, naawa talaga ako kasi imagine mo 9 months, ilalabas na niya ha. Biglang nawala ng heartbeat. Tapos iyak siya talaga ng iyak. Tapos ako yung next magpapa-ultrasound, like, parang sobrang nakargo ko lahat ng pain na naramdaman niya. Ganun. So, yung akin is parang red pa lang, ganun. So, sabi ko, buti hindi korteng ganun na kasi mas masakit, di ba? Ako, nung tanda nyo nung nagpa-hello baby ultrasound ako, nung nalaman ko, hindi din talaga ako umiiyak noon kasi ayokong umiyak. Kasi parang may paniniwala kasi ako na hindi para sa akin, hindi para sa akin. Ganun kasi ako maniwala. Tapos yung katulad nung nawala yung kuya ko, umiyak ako kasi nakikita ko yung mga magulang ko na umiiyak. Pero in a way, sinasabi ko sa kanila na nawala yung kapatid ko, siguro dahil may plano si Lord. Dahil baka kung nabuhay siya, baka ganito may mangyaring kung ano-ano pa, mga ganun. So, ina-explain ko sa kanilang ganun. Ganun kasi ganun ako mag-isip. Kaya nung kay baby, nung sinabi nung doktor na wala, hindi na develop, walang heartbeat, ano lang ako guys, parang ganun. Tapos si Nathan nun, di ba nakahiga pa ako kasi nga nakashoot pa yung ano sa aking kepias. Humiga siya dito sa tiyan ko, tapos akala ko gumanon lang. Tapos pagtingin ko biglang gumaganto na parang umiiyak na humahagulgul na walang sounds. May konting sounds, parang ganun. Tapos walang tapos naluha siya. Eh, hindi naman kasi iyakin yun. Ayun, kaya doon, napaiyak na rin ako. Tapos, ang ginawa ko nung pumunta ako ng CR, umiyak muna ako saglit. Saglit lang, konting-konti lang din. Then, bangon agad. And, ayun, may nagpa-picture pa sa akin paglabas ko. Siyempre, parang talagang wala tayong magagawa eh. Ganito na yung buhay natin eh. Kahit may pinagdadaanan na lang. Sabi ko, tumigil ka!
Di ba? Hindi naman ako ganun. So, ayun, pinagbigyan ko pa rin magpa-picture yung tao. Naipeng ketchup. Charis. Si nanay. So, ayun, pinagbigyan ko pa rin yung tao magpa-picture. Tapos, ayun, nung time lang na yun, malungkot ako. Pero sabi ko sa asawa ko, Daddy, kaya natin to. Okay lang yan. Hindi talaga para sa atin. Malay mo, sinalo lang ako na kung manganak ako, kung mapaano ako. Kasi, di ba, may mga nagko-comment pa nga negative doon sa linyahan na sinabi sa akin ng asawa ko. Ang sabi niya kasi noon, na kung daw mabubuo daw si baby, tas pag manganak ako naman yung matitegi bells, baka daw itakwil niya. Or baka daw forever siyang galit. Or kung hindi daw siya susunod sa akin. Kumbaga parang ganun. Kasi lagi niyan sinasabi, pag nawala ako, susunod daw talaga siya. Hindi daw niya kakayanin. Ganun. Yun. So, ayun. Ngayon, tanggap ko na. Parang sabi ko, hindi para sa akin. Kaya kanina talagang isang luha lang. Hindi man lang ako, hindi ako ganun. So ngayon, syempre, wala tayong magagawa. Bangon na, work na ulit. Ayan, tuloy na lang ang pag-gym. Ayan, so ganun. Super excited pa nung asawa ko kasi excited siya na chumabi daw ulit ako kasi mas gusto nun yung malaman ako. Kita niya malakas-lakas ko kumain, hindi naman ako lumalaki, di ba? So gustong-gusto niya, excited siya. Yun yung, nung nalaman niyang buntis siya ako, tontuwa siya kasi magiging chubby-log daw ulit ako. Yun yung gusto niya, para akong naka-dress, ganun. Gusto niya yung chubby-chubby ako. Syempre ako naman, mas gusto ko yung ganito. Parang hindi ako nahirapan kumilos, ganun. Ayun. So, wala. Ganun lang talaga dapat. Parang acceptance is the key. Kasi kung hindi natin tatanggapin, magiging burden sa atin yun. Magiging mahirap makarecover, ganyan. Wala, pag kasi nagmukmuk ka, ending pagkatas noon kanina, naligo agad ako, nayaring ako ni na ate. Sabi, dapat hindi ka naliligo, dapat nagpapahinga ka. Kasi nga, sa iba daw ganun, yung mga paniniwala ng mga matatanda, kagaya nitong nasa rep. Charis! Nadamay pa si nanay. Damay pa ako. Kumbaga may ganun, tapos magchichinelas ka daw, ganun. Magme-medyas, maraming ganun. So ako hindi ko naman kasi alam, saka wala nga masakit. So ang nangyari, naligo kami ng asawa ko, sabay pa kaming dalawa, di ba? Ligo-ligo, ganun. Ayan, kaya, si nanay ho talaga to. Ayan, kaya kumbaga kailangan lang tanggapin and move forward. Kasi kapag nagmukmuk ka, wala, ganun, hindi mo na alam. So, ayun lang. Check out yun na yung Arbutin nga pala natin kasi, ayan, trending na trending number 1. Di pa nga pala ako nakapagpahid ngayon. Magpapahid muna tayo. Ayan. Pahid muna tayo. Kaya marami nakakapansin na pumupusyaw-pusyaw na naman daw ako. Ayan guys, 3+ whitening booster na to. Thailand formulation na rin. Kaya maganda talaga siya guys. Kaya nung nawala na nga yung mga itim-itim sa legs ko, yung mga darks, yung mga peklat ko before, yung kagat ng bed bugs. Nakakatuwa. Ayan. So, pwede to sa mga buntis at lactating. Kahit nung buntis ako, ginagamit ko to, guys. Hindi rin siya malagkit, tas mabango din. Ayan, may pagka... Yan, pahid-pahid lang tayo. Maganda nito, guys, for face and body na kasi to. Tas pwede nga sa bagets, buntis at lactating. Thailand formulation. Gawang Pinas, pero yung mga formula natin, yung mga ingredients, galing Thailand. Nag-like na nga rin. Ito yung sobrang lalim nito kasi kaya medyo matagal siya matanggal. Yung sinatnat kasi tutumba siya doon sa Sikihor. May bato. Ang ginawa ko, parang tinuon ko to para hindi siya masubsob. Kasi mukha niya yung susubsob eh. So ako naduguan niya. Grabe. So ayan, check out na ating Alpha RBT. Paubos ko na naman yung isang jar. Grabe.